Ano kaya ang buhay meron sa kabila? Ayan, Bago nga harapin. Wala na si nanay, wala muna si tatay, wala muna ang nag ni nanay, wala muna ang sermon ni tatay, wala muna makukulit na kapatid. Finally, I'm independent. Ganyan. Okay, and mag-aaral ka man, magtatrabaho. Parang adventure ang pag-alis, di ba? Parang saya-saya. Tama yan. Pero habang nandun ka na sa sitwasyong yun, marirealize mo, meron palang ups and downs, na marirealize mo mga importanteng learnings. Bagay na natutunan mo nung wala ka na sa bahay mo o probinsya mo o pamilya mo. Okay, ito po yung mga things you learn when you live away from home. Number 1. Natutunan mo. Thank you. Ganun pa dapat. Ikaw ang taga-stinger ko. Ulitin mo, Paps. Number 1. Natutunan mo na ang hometown mo is much closer to your heart than you ever thought. Akala mo, hindi mo na-appreciate dati yung bayan mo, barangay mo, pero kahit saan ka pala makarating, iba pa rin pala talaga. There's no place like home. Pagmamalaki mo. Naman. Saka parang, iba pa rin talaga pala sa barangay dulong-dulo. Bulaknin, barangay Bulaknin, ganun. Diba? Iba pa rin pala sa Redville, Lucena City. Anong barangay mo, Babs? Sa Kapunitan. Kapunitan. Iba pa rin talaga sa Kapunitan. Kahit nakarating ka na sa Boracay, pinadala ka na sa Europe, representative ka ng company mo sa ganto, ganyan. Tapos, wala pa rin nakakapagpatanggal ng stress mo kundi ang barangay 64. Ganyan, totoo yan. Ginyangan, Quezon. Alam mo, napapansin ko sa mga tao nagre-relocate. Ipinagmamalaki nila yung barangay nila eh. Naman. Kasi alam mo kung paano napapansin? Ano? Sa Facebook, talagang nakalagay from, barangay, ganito, ganyan. Naman. Talagang ilalagay nila talaga doon. Pero may facing ng buhay na parang ayaw mo nang banggitin. Hindi Taga-ano lang ako, Lucena lang. Wala kang binanggit na barangay. Ganyan. Pero eventually, habang tumatagal ka, iba pa rin pala talaga. Oo. Hindi pa rin talaga ako makasigaw, hindi pa rin ako makatakbo, makapag-ingay. Katulad ng barangay ko, sa bayan ko, at sa bahay ko, at sa kwarto ko. Okay, there's no place like home, number 1. Siyempre, wala namang magdi-disagree dyan. Ano? Number 2! Pops? Number 2. Kalimutan ko ha. You start valuing money and appreciate what you already have. Tama? Oo naman. Hindi pala madali. Sabi nga ng mga texter natin kanina, hindi pala madaling kitain ng pera. Sabi nga nung kaibigan ko kahapon, para talagang lintik yung August na yan. Ako'y sakal na sakal din eh. Gusto ko na umuwi ng Bulaknin eh. Tama ng bigas din eh. Sabi niya gano'n. So, tinakwil niya yung August. Oo, talagang August. August talaga. Para sa bahay namin pag nandun ang nanay ko dati, kahit anong hirap ng buhay, kahit magluluto lang ng kangkong ay okay na. Punta ka lang sa likod ng likod ng bahay ninyo. Buhay ka na. Buhay ka na, may kangkungan doon. Pag walang ulam si nanay, tatakbo lang kay Lula. Sila tita, doon. Ay, Lula, meron ka diyang ulam. Alam mo, ang galing ng gano'n, kapag marami kang kamag-anak, marami kang tiyahin, tsuhin. Hindi mo na kailangan magluto eh. Wala na. Dala ka lang ng platito, tapos pumunta ka sa bahay-bahay. Ang dami mong ulam, iba't iba. Inay, pahingi daw po munang pangsaing. Ayun, nagkasalita yung taga-Bulaknin, no? Okay, number 3. Pag lumalayo ka na sa bahay mo, natututunan mo lahat ng management skills. Ito, kalokohan to. Lahat, nagagawa mo na. Nagiinom ka habang nagtatrabaho. May kausap ka sa cellphone, nang chichiks ka habang tinatapos lahat ng mga kailangan mong tapusin. Trabaho mo. Lahat yata, nagiging naging multitasking ka kapag nasa malayo ka kasi walang gagawa para sa'yo. Okay? Isisingit mo pa yung enjoyment habang nagtatrabaho, di ba? Totoo yan. Oo, magiinom ka habang may kaharap na laptop. Kung nag-office ka ngayon. Isa-satisfied mo yung sarili mo. Correct. Oo. Tapos, maghahanap ka ng reinforcement sa lungkot. Bibili ka ngayon ng kung ano-ano, bago gadget mo. Bakit? Ang totoo, wala ka kasing nanay. wala ka kasing mga kapatid. Kaya dinadaan mo na sa pagbili ng ganito, ganyan. Okay, meron ka management skills na mga natututunan. Number 4. Pag malayo sa bahay, natututo kang isolve ang sarili mong problema. Totoo yan. Hindi mo na kailangan ng tulong ng nanay mo. Unang-una, wala ka namang choice. Wala kang wala kang hihingan, wala kang tatakbuhan eh. Correct. So, sarili mo lang, haharapin mo ngayon. Nagawa ka ng paraan. Correct. Kung meron kang naging problema, haharapin mo mag-isa. Pupuntahan mong mag-isa.
kakayanin mong bayaran mag-isa. Pag nasa probinsya ka, ang gagawin mo, yung utos mo yan. Yung utos mo yan, di ba? O kaya, nay, ikaw na lang humarap doon. Pakibayad to, pakiganyan. Sister, ikaw muna sumalo ng ganito, sa tubig. Dito, ikaw lahat. Wala. Dito ka lang. Kailangan mong harapin. Bayaran. So, okay, you learn to solve your own problems. Okay, next. Natututo ka maging independent. Cooking, cleaning, at pinaka-importante yung alagaan yung sarili mo. Pag may sakit. Alam mo nang hindi ka pwedeng mapasobra dito kasi alam mo may hirapan kang bumangon the next day. Unlike pag nasa bahay mo, i-remind sa'yo ng nanay mo yan. Kapagalitan ka, kailangan, di ba? Uminom ka na ng gamot mo, kumain ka muna para may laman ng tiyan mo at mainom ang gamot mo. Kung sobra-sobra ka na dyan sa SP mo. SP. Ayan. So, nagiging kang independent. Natututo ka sa lahat ng bagay. Dati hindi mo ginagawa yung mga ganung bagay. Wala. Ngayon, linisin mo, labahan mo, damit mo. Next, you start to enjoy traveling. Okay, kapag malayo ka sa pamilya mo, syempre na-enjoy mo rin yung travel. Diba? Instantly, parang nagiging kang traveler. Instantly, kahit hindi ka naman trained para mag-travel, bigla ka nagiging traveler. Sumusulpot na lang yung pagkakataon, yung chance na makapag-travel ka. Naman. Kasi andyan na yung makikilala. Kasi yung mga kaibigan na nakilala mo, yung lifestyle nila is mahilig mag-travel. Kaya kailangan mo talagang sumama. Mahilig mag-coffee break. May kumpanya ka na kailangan yung umalis. Ganyan. May team building kayo sa Gaza. Tayo, tulad natin, di ba? Nung nasa probinsya tayo. Okay ka na doon. Okay ka na sa apat na sulok ng bayan mo. Hanggang sa may ilog lang tayo, sa may plaza, sa may court. Yung mga first class na resort sa province. Ano ka lang? Ngayon dito, pag nasa trabaho ka, kailangan mo sumama sa team building. Kailangan mo sumama sa ganito, ganyan. At ikaw din, kahit sa sarili mo, nare-realize mo, no? May chance pala mag-travel ang tao. Pwede palang i-enjoy ang buhay. So, partly, nagiging traveler ka instantly. Okay? So, next, nagiging kang responsable. Kung responsable ka na dati, more responsible. Oo naman. Alam mo na kailangan mo nang alagaan sarili mo. Kailangan mo na magtipid lahat na. So, naging responsable ka. Next, kapag malayo ka sa bahay mo, meron kang freedom mag-party. Pero, nag-start ka ng mag-party responsibly. Ayun. Hindi ka na magpupuyat masyado. Tama na to. Alam mo wala kang uuwi ang kasama. Hanggang ano lang tayo, ha? Diba? Alam mo delikado umuwi. Wala kang kasama sa bahay. So, uuwi ka kahit gusto mo pa. Pero, wait, uwi na ako. Isipin mo, pag nasa probinsya ka, magpapakalango ka. Naman! Lango dito. Kahit gumapang ka, walang gagalaw sa'yo kasi taga doon ka. May maglilinis pa nung sinuka. Tapos yung mga bote mo, pwede mong iwanan. Yung mga bote na, mga pulutan, mga kutsilyo na pinantadtad mo ng yelo. Pwede mong iwanan doon sa, sa lugar niyo. Dito hindi. Pwede. Hindi ka pwedeng umuwi ng lasing dito. Naman. Dahil delikado ang panahon. Naman. Next. Nakakakilala ka ng mga tao na natsa-challenge ang mga opinions mo. Nung nasa bahay mo, ikaw, nasa probinsya mo, tama na lahat ng paniniwala mo. Lahat ng kinalakihan mo, tama. Pero pag pumunta ka ng ibang lugar at naging independent ka, makakakilala ng tao na matsa-challenge ang mga opinions mo. Ay, oo nga, no? Ay, mas magaling to sa akin, ha? Ay, tama nga tong taong to. Pero, galingan ko pa. Ang maganda rito, it helps develop your own. Ikaw din na di-develop. Okay? So marami ka mga kasamang tao and may mga tao talaga na matcha-challenge ka. Mababago ang pananaw mo at na-accept mo na tama naman sila. Okay. Next, you learn how to deal with the real world. Kasi pag nasa bahay ka, komportable ka. Nung pumunta ka na ng Manila, mag-isa ka na lang, o kaya nag-abroad ka, mag-isa ka na lang, ito pala ang totoong mundo. Ito pala ang competition. Ito pala ang buhay. Okay, makikita mo yung mga true faces ng mga tao. Hindi ka tulad dati na pabor lang lahat sa'yo dahil advantage ka lagi sa bahay ka. Dito, kapag nag-iisa ka na lang, you'll get to know the true faces of people. Malalaman mo iba't ibang uri ng tao. Okay? At meron talagang hindi ka magugustuhan. Meron ka namang magugustuhan na hindi mo pa nadi-discover na gusto mo pa dati. Lahat ng klaseng tao. Ayan. So, meron yun. Lahat. Next, kapag malayo ka, marirealize mo ang importance ng friendship. Yeah. Kasi malayo ka sa pamilya mo, ibavalue mo yung mga tao na nagbavalue sa'yo, which are your friends. In your case, kaibigan mo, kung ano man meron sa kasama mo,
Kahit yung landlord mo, kahit yung boss mo, sila yung meron ka katrabaho mo, yung tinderas na kapitbahay mo. Buti na lang nandito si Aling Nena. Kung hindi, wala man lang ako mauutangan ng sabon. Wala man lang magkikwento sa akin ng mga chismis. Diba? Addin nyo din ang kalungkutan yan. Kailangan. Next. Baba ka lang na hagdan ninyo. Andiyan na yung Ayan, salamat na lang. May mga magugulo akong mga housemates. Mga ganyan. Next. Binavalue mo na ngayon ang relasyon mo sa pamilya mo. Pag malayo ka marirealize mo, di bali ng nagar yung nanay ko. Sarap pa rin doon. Nanay yun Oo, di bali na yung tatay ko. Lagi may ulo. Okay pa rin. Kahit nagagalit, habang nagagalit, ipinagluluto ka ng munggo. Habang minumura ka, ayusin naman yung gamit mo, Habang inaayos yung gamit mo, may kasamang pangaral, Habang binibigyan ka ng pera, may kasamang pangaral. Correct. Yung tatay mo naman, kahit galit sa'yo, hindi naman tumutulo yung bubong mo. Kaya like sa boarding house mo ngayon, pag tumutulo kayo, hindi ka pwede magalit. Oo. Nakikitira ka lang, nagpapahid ka lang. Pag wala kang tubig, ipag-iigib ka. Sabihin, maghihintay ka pag gagawin na namin. Sabihin ng may-ari ng boarding house. Bahay mo, Mukha nyo. Sa bahay mo, kahit simpleng bahay, hindi papayag yung tatay mo na malalamigan ka. Siyempre. Okay? The best quality of your life is the quality of your relationship, sabi nga. Next, wala nang mas mainit pang hug kesa sa mother's yakap. Mother. There's nothing warmer than a mother's hug, sabi rito. Tapos, there's nothing truer than your father's words. Diba? Wala nang mas tama pa at totoo kundi yung sinabi ng tatay mo. I'm sure. Duda ka sa sinasabi ng boss mo. Minsan di ka naniniwala Pero pag tatay mo, totoo. Laging pabor sa'yo. Laging... Minsan nga pag nasa probinsya ka, ikabubuti mo, yes. Hihintayin mo yung sinasabi ng tatay mo lagi. Talagang hintayin mo yung tatay mo na magsalita. At ano naman kaya yung sasabihin ng tatay? Diba? Pinabaliwala mo dati. Pero pag nandito ka sa Manila, buti pa yung tatay ko. Kahit ganun yun. Oo. Okay? And when you finally earn and manage on your own, it makes you feel proud. Oo naman. Pag malayo ka, yung mga accomplishment mo nakikita mo, di ba? Solo ko, nagawa ko yun. Yes! Na-submit ko yung kailangan. O kaya, grabe, 10 years na pala ako sa Manila. Boss na pala ako. Grabe, kinaya ko yun. Nang mag-isa? Grabe, nabayaran ko na pala yung bahay ko. Grabe, nabili ko na pala ng ganito yung nanay ko. And then, proud ka sa sarili mo, feel mo. At syempre, yung parents mo, kung proud ka, prouder yan. Mismo. Proud na proud yan. Okay? It's only then that you realize you have finally grown up. Yun na pala yun. Natuto ka na pala sa buhay. So, yan ang mga bagay na natutunan mo, natutunan ko, natutunan natin habang malayo tayo sa comfort ng ating sariling bahay o sariling pamilya. Babalik po ang Talk to Papa dito lang sa Barangay LS